Kamusta kabayan? Ikaw ba ay may anak o kapatid na magkokolehiyo na ngayong pasukan? Dapat mo ito malaman kabayan. Para mapakinabangan naman ng anak o kapatid mo ang inyong binabayad sa OWA, nang sa ganun ay mababawasan naman ang inyong pinapasa na problema sa pagpapaaral ng inyong anak o kapatid. Dahil mayroon pong dalawang klaseng scholarship grant ang OWA na magbubukas yung darating na June or July para sa mga anak o kapatid ng OFWs. Ito ang tinatawag na Education for Development Scholarship Program o EDSP. Halimbawa kabayan, kung ikaw ay sumasahod ng 600 USD pataas, ang inyong anak o kapatid ay kwalipikadong mag-apply dito. At kung pala rin makapasok ang anak o kapatid mo dito sa EDSP, makakatanggap ito ng 60,000 pesos kada taon hanggang sa matapos nito ang kursong kinukuha, mapa-private man o public. Samantalang ang isa naman ay ang tinatawag na OFW Dependent Scholarship Program o ODSP. Para naman ito sa mga OFWs na sumasahod ng 600 USD pababa. Kung kabilang ka dito kabayan, ang inyong anak o kapatid ay maaari namang mag-apply dito sa ODSP. Kapag makapasok ang anak o kapatid mo, sila ay makakatanggap ng 20,000 pesos kada taon hanggang sila ay makapagtapos sa pag-aaral. Ang kagandahan pa dito mga kababayan, kapag naisipan nyo ng mag-for good sa Pilipinas, mananatili pa rin ang inyong anak o kapatid sa scholarship ng OWA. Kahit di na kayo babalik sa abroad, basta i-maintain lang nila ang 80 na grades na hiling ng OWA, hanggang sa sila ay makapagtapos sa kursong kinukuha nila. Napakalaking tulong nito mga kababayan, kaya kung active ka sa OWA at may anak o kapatid ka, pakinggan po ang buong video dahil inilatag ng mga taga-OWA ang usapin patungkol sa programa ng OWA Scholarship Program para mabigyan po kayo ng tamang gabay at nang sa ganun ay maihanda nyo ang mga dokumento na ipapadala nyo sa inyong mga anak o kapatid through Facebook Messenger habang maaga pa mga kababayan dahil first come first basis po ang pulisiya ng OWA pagdating dito sa scholarship program na binuo nila. Yung dito po sa EDSP, ang pag-a-apply niya po is yung naka-enroll pa lang siya ng grade 12 para po siyang kukuha ng college entrance exam. Dapat po active po yung OFW, yung parent nilang OFW. Meron silang general average na 80% from magbe-base po sa grade 11 grades. Belong po sila sa 20% ng graduating class. Mga kababayan, kung nasa ibang bansa po kayo ngayon, maaari nyo naman pong ipadala sa Facebook Messenger ang iyong resibo na patunay na kayo ay nagbayad sa OWA. Picturean nyo lamang po at isend po ninyo sa inyong anak o kapatid na gusto nyo ipasok sa OWA Scholarship Program. Yung ODSP naman po is wala po siyang qualifying exam, basta po ang salary ng OFW is $600 pababa. Sa EDSP, 60,000 po maximum per year. Yung para naman po sa ODSP, 20,000 maximum per year po. Ay kung mas mababa sa 60,000 yung kanyang babayaran, yung ba'y mapupunta sa bata? Kung mas mababa po sa 60,000 yung tuition fee, yung sosobra po dun sa 60,000, mapupunta po yun doon sa estudyante. Ito yung maganda dito mga kababayan, malinaw ang pagkakasabi ni Ma'am Let na direktang ibibigay sa estudyante ang sobrang pera. Magkakapera pa ang inyong anak o kapatid. Yung pong pagbabayad namin sa school, kung ano po yung amount ng tuition fee, yun lang po yung ibinabayad. Kaya't pakinabangan nyo na mga kababayan ang inyong OWA. Malay natin, in God's will, isa ang anak at kapatid mo ang mapili na makapasok dito sa scholarship program ng OWA. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, sana ay nakatulong sa inyo ang ginalugad nating impormasyon. Mag-ingat po kayo palagi.